Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. ACS Balita kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Ngayon ho'y araw ng Huwebes, Pebrero 12, 2026 sa ulo ng ating mga ACS Balita. ACS Balita. Operator ng LRT1 kukuha ng mga PWD para sa kanilang frontline services. ACS Balita. MRT3 at LRT2 may libreng sakay sa PhilHealth card holders sa February 14, araw ng mga puso. ACS Balita. Balitang may colon cancer si Pangulong Bongbong Marcos, tinawag ng Malacanang na fake news. ACS Balita. Overloading, isinisi sa paglubog ng MV Tricia Kirstine 3 sa Basilan. ACS Balita. Isa namang estudyante tumalon sa LRT station sa Quezon City. Nasalpok pa ng kotse, patay. ACS Balita. At kindergarten pupil, patay sa ligaw na bala habang nagkaklase sa Maguindanao del Sur. ACS Balita. Muli po yan ang ating headlines ngayong araw ng Huwebes, February 12, 2026. Sa pangalan po ni na Katunying, Anthony Taberna at Jerry Baha. Inyo pong pansamantalang makakasama ngayong ACS Balita, Thursday, February 12, 2026. Ito po si Yuel Reyes. ACS Balita. Unahin na natin ang ating ACS Good News. Alas 6 ng umaga, mag-hire ng Persons with Disabilities o PWDs ang Light Rail Manila Corporation o LRMC, private operator ng LRT1 para sa kanilang frontline service sa ilalim ng Project PWD, Promoting Workforce Diversity. I-deploy ang mga bagong hire na PWD sa frontline operations ng LRMC bilang ambulant ticket sellers. Ayon sa LRMC, ang naturang PWD employees ay sasaklawin ng part-time employment scheme kung saan magtatrabaho lamang sila ng 4 na oras kada araw sa loob ng hindi bababa sa 5 buwan. Makatutulong anya ang karagdagang frontline support na ito
para mabawasan ang mahabang pila sa pagbili ng tiket at matiyak ang mas mabilis at mas komportabling pag-commute lalo na tuwing rush hour. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng commitment ng LRMC na magsulong ng mas inklusibong workforce kung saan mayroong lugar ang mga PWD. ACS Good News. ACS Balita. Alas 6:07 ho ng umaga. Magandang umaga ho sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa iba't ibang mga tindahan, sa mga taxi, TNVS. Nasaan man ho kayo ngayon. Good morning, good morning, good morning. Gising na, bango na, kape-kape na. ACS Balita. May alok namang libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 at Light Rail Transit Line 2 o LRT2 sa mga may hawak na PhilHealth cards sa February 14. Sa Sabado na ho yan, araw ng mga puso. Sinabi ng DOTR na ang libreng sakay sa MRT3 at LRT2 ay epektibo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 naman ng gabi. Ang inisyatibo ay bilang suporta sa pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo ng PhilHealth at National Health Insurance Month. Para ho maka-avail ng libreng sakay, wag niyo kakalimutan, kailangan lang ipakita ng mga pasahero ang kanilang physical o digital copy ng PhilHealth ID. ACS Balita. Tinawag po naman na fake news ng Malacanang ang kumakalat na balita na may colon cancer si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang ganitong maling impormasyon ay hindi lamang makasasama sa Pangulo, kundi pati na rin sa pamahalaan at ekonomiya ng bansa. Tinawag ni Castro na fake news peddler. Pagka ba sinabing fake news peddler, ano ba ibig sabihin nun, kumbachero? Kumbachero, ano yan? Talaga nagpapakalat ng fake news. Wala nang question doon. Para siyang nanghahawa, no? Oo. Spreader. Fake news peddler si dating presidential spokesperson Harry Roque. Dahil nag-ugat niya ang chismis matapos nitong tanungin kung gumagamit si PBBM ng colostomy bag. Hinimok naman ito ang publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat na maling impormasyon. Muli naman tiniyak ng palasyo na patuloy ang pagaling ng Pangulo matapos na ma-diagnose ng diverticulitis. Parang nakita ko yung post na to, kumbachero Yung picture mismo na may nakasirkel pa doon sa ibaba ng yung polo. nandito sa may bandang tiyan. Bandang tiyan sa may kaliwa. Kasi may mga tao talaga na pag may colostomy bag, kasi nga ay doon na alam mo na, pasensya na ako sa mga kumakain. Nag-aagahan. Sa mga nag-aalmusal, matindi rin yung yung mga kwento na. Saan ba nang galing? Saan ba una lumabas? Kasi nakaalasan ng konti yung barong niya, di ba? Yung nakaalasan ng konti. Tinan mo, Eka, yung sa Pangulo, yung sa kabila. Sabi tuloy nung isang nag-a-analyze, yung nasa likod din niya, nakaalasan din yun. Lahat pa na ng tao doon, may colostomy bag. Mabihira. Ba't ba gusto nyo nang mamatay ang Pangulo? Ay, naku naman. ACS Balita. Alas 6:11 ho ng umaga, overloading o paglabag sa itinakdang kapasidad ang isa sa sinasabing dahilan ng paglubog ng MV3 Shackerstin 3 sa Basilan na Comitil sa 52 pasahero. Sinabi ni Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez na sa paunang investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard o PCG, lumitaw na nasobrahan sa dami ng pasahero at rolling cargo ang barko kumpara sa pinahihintulutang kapasidad nito. Ayon kay Lopez, ito maaring nagdulot ng hindi balanseng bigat
na naging sanhi naman ng paglubog na naturang sasakyang pandagat. Bukod pa rito, tinitingnan din sanhi ng insidente ang kakulangan sa seamanship o kakayahan sa pagmamaniobra ng barko. Gayon din ang posibleng paglabag sa mga umiiral na safety regulations. Nadiskubre rin ang ilang hindi pagkakatugma sa talaan ng mga pasahero o passenger manifest kumpara sa aktual na bilang ng mga nakaligtas, nawawala at nasawi sa insidente. Ito pala yung binabanggit mo kahapon na Oo, yung press con. Oo, na pinakakasuhan na ng Dami, ang pagka-administratibo ba anong ano nun? Depende dun sa gravity ng administrative case kumbatsero, kanyan kapag malala, pwedeng grave misconduct, dismissal yan. Pwedeng matanggal sa trabaho, matatanggal pa yung kanyang mga retirement benefits o mga Sakla benefits. pala na ito. Diba? Matindi. At ang problema niyan, kapag mas malala pa ang kaso, pwede pa sampahan ng criminal cases. May kulong yun. Pagka criminal, may kulong yun. Kahit wala ka na sa gobyerno at napatunayang meron kasing tinatawag na criminal negligence. Halimbawa, dito naman sa kaso sa punto na yan, kung alam nilang overloaded na, pinasakay pa rin yung... kung talaga yan, criminal negligence yun. Kasi alam naman natin, dami na mga barkong lumubog dahil overloaded. Ilan yung namatay? 52? 50 plus. 52. 52 ang namatay. Yun yung may namatay na isa dyan di ba may nakakasuhan at murder nga yung iba homicide. Ito 52. Kumbaga mass murder to. Kumbaga alam mo nang ito lang ang capacity, pinayagan mong sumakay ang higit dun sa capacity, patay kang bata. Sana mali yung mga nakakarating sa atin, pero parang ang kalakalan daw sa ibang mga barko, pasasakayin muna ng pasasakayin. Yung walang ticket, parang bus, dun palang titikitan sa loob. Pambihira naman. Ano yun? Paatras yata tayo dun. Ay, talagang aksidente ang idudulot ho niyan. Kung yun, Yuel, no? Hindi mo masasabing hindi na aksidente yun May intention na alam na may mga posibleng mangyari na masama. Saka buti sana kung first time na may ganitong insidente. Di ba? Ilang pagkakataon na yung barko lumubog dahil overloaded. Paano hindi lulubog? Overloaded yan. Di ba? Yung recent lang, di ba? Yung sa may dito sa may sa Binangonan, mga a few years ago, yung patawid ng Talim Island, hindi ba overloaded din yun? Alam nyo, kaya merong Coast Guard, hindi para titingin-tingin lang, ang ganda naman ng bangka. Hindi ganoon. Kaya may Coast Guard yan, kaya may marina naman, may kinalaman dun sa yung kagalingan nung barko. Yung tripulante. Pati barko yan pati barko yung kaayusan ng barko, kondisyon ng kumbaga kung titingnan niyo po yung land transport, di ba may LTFRB? May para LTFRB, sa mga tapos may dito naman may LTO. kalsada. Sa barko naman, merong, especially passenger, meron ding marina dyan, saka Philippine Coast Guard. Bago umalis, hindi pwedeng hindi alis yung barko nang hindi na-inspection ng saka Coast nga Guard. yung kwan lang ewan ko kung kapag sumasakay po kayo ng ferry, merong vest, di ba? May nauna ko hinahanap kung nasaan. Di ba? Pagka may vest at pinapasuot sa'yo, okay itong vapor na to, sumusunod sa batas Pero pagka ikaw yung pasahero, asan yung vest? Hindi, okay na yan. May ganun Ito, mababa, pero hindi ko napapangalanan. Halimbawa, kumbatsero, mula dyan sa may Batangas Port, papunta ng Calapan, Oriental, Mindoro. Meron mga bumibiyahing kanyan fast cut yan, kung tawagan fast craft, di ba? Fast cut ang tawag nila doon. May pagkakataon, naghahanap ako ng life vest. Asan na life vest? Kasi siyempre gusto ko naka-life vest ako. Hindi, wala na yun, wala na. Sakto lang, di ba, sa manifesto, makikita natin doon kung siyempre, yung bilang ng mga life vest, tutugma lang sa kung ilan dapat yung laman na pasahero. Tama. Paano kung sumobra na? Saan ngayon magyayakapan na lang? Kaya nga, magiging para kay si Jack, saka si
Sino nga sa Titanic? Hindi ba? Ganun na mangyayari. Ay, nako. Ay, nako. Ito, natatawa lang tayo, pero sa totoo lang, buhay po yan eh. Hindi po isa, hindi dalawa. 52 na buhay. Imaginein po ninyo, yung iba dyan, may bata eh. Meron. May bata, merong mag-asawa. Paano na ngayon yung mga anak nun? Kung may naiwang mga anak, namatay yung mga magulang, di wasak na buhay niyan. Pwede bang, hindi, okay na yun eh. Talagang ganun eh, minalas eh. Pwede bang ganun na lang? Lagi na lang bang ganun ang magiging buhay natin? Pambira naman, oh. Hay, naka! Samantala, isang 23 anyos na estudyante ang dead on the spot. Makaraang tumalon sa EDSA Fernando po Senior LRT Station northbound sa Quezon City kahapon ng umaga. Ayon kay General Glenn Silvio, Direktor ng Quezon City Police District, ang unang tinanggap nilang report ay hinggil sa alleged suicide ng lalaking estudyante na itinago sa pangalang Dan, na matapos tumalon sa LRT station ay nasalpok pa ng kotse. Batay sa paunang investigasyon, dumaranas ng depresyon ang biktima, kaya nagdesisyon itong tapusin na ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa LRT station. Nasa custody naman ng QCPD ang driver ng sedan na si alias Bert, isang mechanical engineer ng Antipolo City. Kawawa din naman Yung driver. driver, di ba? Pero hindi ba ano lang yan? Parang standard parang tawag dito, procedural lang na makukulong. Pero maano rin. Pero abala pa. Hindi mo na maaasahan mangyayari yan sa'yo. Totoo. Hindi, pero hindi lang sa pagkakataon na to, no? Yung bang, halimbawa, pasipol-sipol ka sa expressway. Expressway, ha? Tapos bigla may tumawid sa expressway. Nasagasaan mo. Ano ginagawa ng pedestrian at may tumatawid sa expressway? Dapat expressway nga yan. Di ba may mga ganun eh? Meron. Pero dahil nga mayroon tinatawag na civil liability, hindi man criminal, may pananagutan kasi buhay pa rin nawala. Nasa custody na po itong si alias Bert, isang mechanical engineer na driver ng sedan. Ayon sa mga magulang ni Dan, yung pong estudyante, wala silang alam na problema ng kanilang anak at graduating student pa ito ngayong taon. Tiniyak po naman ng pamunuan ng LRT1 na makikipagtulungan sila sa investigasyon, kasabay ang pakikiramay sa pamilya ng biktima. Naku, malungkot na balita ito, no? Lalo kung napanood yung video talaga na paghinagpis ng magulang, talagang nakakalungkot ho, nakakabagbag damdamin. Hindi ba? Yung mga kabataan natin, pagka meron kayong mga dinadala sa inyong may mga problema kasi sa school, huwag niyong kikimkimin. Kung meron kayong problema sa pag-ibig, meron kayong girlfriend nakipag-break sa inyo, o kaya may boyfriend na nakipag-break sa inyo, huwag niyong didibdibin. Talagang dumadaan tayo sa ganyan, Meron tayong mga hotlines, national hotline na pwedeng makontak din ng ating mga kababayan. Kami na lang tawagan nyo ni Yuel kung sino pa tatawagan nyo. Halimbawa, nakipag-break sa inyo yung boyfriend nyo, kami na lang ni Yuel ang tawagan ninyo. Pambira, papayuhan namin kayo. Sasabihin namin kayo, maghanap kayo ng iba, mas pogi. Naging Dr. Love. Alas 6:20 ho ng umaga, isang 5 taong gulang naman na kindergarten pupil ang nasawi matapos tamaan ng ligaw na bala habang nasa loob ng kanilang classroom sa Datu Piang, Maguindanao del Sur. Nakilala ang biktima na si Farhadin Ludia na nasa loob ng classroom sa Damabalas Elementary School nang bigla itong mabuwal at dumugo ang ulo kahapon ng umaga. Ayon sa class advisor, agad na binawian ng buhay ang biktima dahil sa tama ng ligaw na bala sa ulo nito na nagresulta naman ng trauma sa mga guro at mga mag-aaral. Lumilitaw sa investigasyon ng Police Regional Office Bangsamoro Region na ang ligaw na bala ay galing sa nagpapatuloy na labanan ng magkalabang pamilyang Moro sa Barangay Olandang kung saan naroroon ang paaralang pinapasukan ng batang biktima. Sa katunayan, dinig na dinig sa eskwelahan ang palitan ng putok
ng magkalabang pamilyang Moro sa barangay Olandang. Di ba pwedeng kayo na lang yan pag mga away? Daming mga inosenteng taong nadadamay. Oo. Sa atin naman hong pagbabalik, Susunod! Tito Boy! Ayun. Oy, abangan nyo kung nasaan yung ating malakas sa promo at ang ating word of the day sa pagbabalik ng... ACS Balita. Ang atin pong oras, Lakyam Yap Dihon, 6:22 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Itang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbatsero? today is Laundry Day, Friday. Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:26 ng umaga.
Pumirit si Senador Loren Legarda ng investigasyon sa Epstein file para protektahan ang kabataang Pilipino laban sa pagsasamantala. Ito po ay sa pamamagitan ng inihain niyang Senate Resolution number 300 na humihiling sa Senado na magsagawa ng malalim na investigasyon kaugnay ng Epstein files. Babala ni Legarda, posibleng nagamit ang Pilipinas bilang base ng digital cover-up operations na layong manipulahin ang pananaw ng publiko. Panawagan ni Legarda kaagad inspeksyonin o aksyonan ang kanyang hirit na investigasyon sa naturang files upang mapangalagaan ang mga kabataang Pilipino at matiyak ang pagsunod ng bansa sa pandaigdigang obligasyon sa karapatang pantao. Ang tinutukoy po ni Legarda ay si Jeffrey Epstein, isang Amerikanong financier na namatay sa loob ng kulungan sa Amerika na nagpapatakbo ng trafficking network sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas. Alas 6:27 na ho ng umaga. Welcome naman sa Department of Education ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing prioridad ng mga panukalang nakasentro sa konstruksyon ng mga silid-aralan, pagtutok sa anti-online sexual abuse of children at mas pinalawig na education assistance. Kabilang ang mga ito sa 21 priority bills na inaprubahan sa ikatlong Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress sa Malacanang. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang naturang mga panukala ay patunay ng komprehensibong approach ng administrasyon para mapabuti ang akses sa edukasyon habang pinaiigting ang proteksyon sa mga estudyante. Giit pa ng kalihim, malinaw ang direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos na palawakin ang akses sa dekalidad na edukasyon at siguruhing ligtas sa mga bata sa loob man ng silid-aralan o sa digital world. Dagdag pa ni Secretary Angara, ang mga nasabing priority bills ay naayon sa nagpapatuloy na inisyatiba ng kagawaran gaya ng pagpapabilis ng konstruksyon ng mga classroom, pagpapatibay sa karapatan at proteksyon ng mga mag-aaral at pagsulong sa nationwide awareness campaigns sa online safety. Ay, doon po sa mga gustong makiramay sa pamilya ni dating House Speaker Jose De Venecia, inanunsyo ni Pangasinan Representative Gina De Venecia sa isang social media post ang schedule ng memorial services ng pumanaw niyang mister. Isasagawa po ang burol sa Heritage Memorial Park sa Taguig City hanggang Biyernes at 13 ng Pebrero. Dadalhin ang mga labi nito sa simbahan na Bato Annunciation of the Lord Parish Bunuan Geset sa Dagupan City mula Pebrero 14 hanggang 15. Itinakda naman sa Lunes, Pebrero 16 ang memorial at necrological services ni De Venecia sa Kamara at ililibing ito sa Pebrero 18 sa libingan ng mga bayani. Umanaw si De Venecia nitong Martes, Pebrero 10 sa edad na 89. Samantala, itutulak naman ng Department of Trade and Industry o DTI na maibaba ang taripa ng mga saging na in-export sa Japan para makuha ang titulong World's Largest Banana Exporter. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, isusulong nila ang pag-amyenda sa Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA para mapalawak ang market ng Philippine banana exports. Sa kasalukuyan, 8% tariff ang ipinapataw ng Japan sa mga saging na mula sa Pilipinas sa pagitan ng mga buwan ng Oktubre at Marso, habang 18% naman mula Abril hanggang Setyembre. Japan ang tinaguriang largest market para sa Philippine bananas na kumakatawan sa 80% ng import demand ng nasabing bansa. Giit ni Secretary Roque, bagaman mataas ang naturang porsyento, nakikitaan anya ng pagbaba sa demand sa mga nakalipas na taon dahil sa mga kakompetensyang bansa na mas may mababang taripa. Ganun na. Pero alam nyo hindi naman sa pinagmamayabang natin, no? Mas masarap ang saging dito sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Subukan mong kumain ng saging, halimbawa sa Vietnam o kaya sa Singapore, kung saan man galing yung saging nila. Ay, malayo sa saging ng Pilipinas. Pero pag nakita mo yung saging, may tatak ng Pilipinas kasi exported nga doon sa kanila. Singapore, lagi export lang naman ng in-import lang naman nila yung mga saging. Ay nako,
Ang sarap ng saging dito sa... Ba't kaya? Iba talaga yung saging. Kasi Saging ng Pinoy. ang sabi nga nila, saging lang ang may puso. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Sa ngalan ho ni Jerry Baha, ito po si Yuel Reyes. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Ay, Balita. nasan ba, kumbatserong Yuel, ang ating malakas agent? Asaan sila? Ang ating malakas team kasama ang Pride Detergent ay nag-iikot sa barangay Poblasyon sa Pateros. Uy, Pateros. Masarap ang balot Balot, dyan. diba? Ayun, Oo. oo. Saka meron diyang kakanin, ano ba tawag? Inutak. Sherwin, hanapin mo nga yung kung dyan, yung kakanin na inutak. Inutak. Ako pang may diabetes ang naghanap ng kakanin. Ano. Pero napakasarap nung kakanin na yun. No? Minsan nagpapadala dito si Senator Alan Peter Cayetano eh. May kasamang balot. Balot, hindi balansa. Oo. Ibang-iba. Hindi, magkaibang may balot tapos may inutak. Hindi pinagsama. Hindi pinaghalo. Siyempre inutak nilagyan ng balot. Nilagyan ng suka. Ang sama naman ng kombinasyon na yun. Kumbaga, pagkatapos mo kumain ng balot, dahil sa medyo... Yan ang panghimagas. Ito tayo sa inutak. Kaya mga taga-barangay, poblasyon, Pateros, lakasan nyo na po ang inyong mga radyo sapagkat meron pong namimigay ng kwarta dyan. Hindi lang kwarta, pati po iba pang mga regalo. Lalo na't malapit na ang Chinese New Year. At ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ano ang ating Word of the Day, Kumbachero? Ang ating word of the day ay belittled. O sa Tagalog, ang ibig sabihin ay minaliit. Minamaliit. Parang ganito yan eh. Talagang may kasamang pangangantyaw yan na ara. Ara, sasabihin ito, belittle. Sabi niya, little. Talagang minamaliit niya. Minamaliit ka talaga. Sabi siguro ni Ara, ano tingin mo sa akin? Minamaliit mo ako? Ha? Minamaliit mo ako? Nakatuntong pala si Ara. Yan ay dahil may balita tayo tungkol sa yung travel ban na yes, ng China. Dun sa pati daw sa Hong Kong. Hong Kong, Macau, mainland China, pinagbawalan yung mga lokal na opisyal dyan sa Kalayaan, Palawan. Ayun. Sabi nitong si Secretary John Vic Rimulya, siya din daw ay magpupunta ng Kalayaan dun sa Pag-asa at sabi niya, iba nila ako. Iban din. Parang ayaw mo nang magpunta ng Hong Kong, Secretary John Vic Rimulya, ha? Ang lapit pa naman ng Hong Kong. Pagka gusto mong pumunta sa malamig-lamig na lugar sa labas ng Pilipinas, Hong Kong, 1 hour and a half lang, nandun ka na. Mas malayo pang Davao. Ayun. Yun po ang ating word of the day, belittled. Oras po natin, achi, ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Samgohun, 6:35 ng umaga. Balitang